What's up mga kabayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan. Panibagong araw na naman. Panibago namang makabalbalan ng ibang kampo at pag-uusapan mga kabayan. And of course, wala nang intro pa. You already know how this is. Si Sir Ivan na naman mga kabayan. Mag-iingay sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV. Yes, siyempre si Sir Ivan mga kabayan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa pagandang buhay sa ating lahat mga kabayan, and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana po mga kabayan na hindi nyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat din po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. At before na mag-start mga kabayan, well, siyempre alam na ho natin lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino po yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa lista mga kabayan, ang nanguna po ay si Ma'am Shane Sibal, nandiyan po si Robel Ferrer Official, Lori Mamawag, Marcres Hernandez, and Iying Gimentisa. Pasalamatan rin po natin mga kabayan ang ating mga channel members na sila si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fiz Calante, Racete Roel, Biabi Bar, and Mel Grace Holmes. I-greet natin ang happy birthday ang wife ni Sir Alexander Otrera na si Cecil Otrera makabayan. Happy birthday! And also happy birthday kay Sir Marlo that is going from Iba Atienza. At syempre makabayan, i-greet po natin ating mga early birds. Kasama natin ngayong araw si Mama Iti Baisa, Maricres Hernandez, si Kimi, si Chloe Braganza, nandiyan po si Ellie Manalili, Nining Joy, Andian Supleo, M. Sarino, Nonoy Florin Hills, Rales Carlinga, Maria Cristina Manimbao, Aurora David, Archie Barriameda, and Virginia Camana. Okay, so mga kabayan ko, meron tayong good news at saka meron rin po tayong breaking news. Ano Sir Ivan, this is very exciting at very kaabang-abang talaga mga kabayan. Kasi nga, before ko nag-vlog si Sir Ivan, may nakita kasi ako na post na picture doon sa Twitter mga kabayan, nakita ko po si Abel Bacodjo. So ang nakalagay doon sa kanyang location, captions ay New York mga kabayan. So ibig sabihin ba nito, nandun po sa New York ngayon si Abel Bacodjo? So ngayon mga kabayan, of course, kilala niyo po si Sir Ivan na hindi kagad tayo maniniwala kapag pictures na po mga kabayan. So ang ginawa ko, kinunta ko po yung malapit na kaibigan ni Abel Bacodjo, ang kanyang ate-ate mga kabayan, si Ate R. So napag-alaman ko po na nakumpirma natin kasi nga ayon po ni Ate R, nandun talaga si Abel Bacodjo sa New York City kasi nga meron daw atinan po na seminar mga kabayan. Yes, atin po ng seminar at siya kumpirmado po, nandun si Abel Bacodjo ngayon sa New York. So mga kabayan, naisip ko po, baka hindi lang po seminar ang atinan po ni Abel Bacodjo doon sa New York, bangkos, baka siguro susugurin po ni Abel Bacodjo itong si Hital makabayan. Kasi nga alam naman po ni Abel Bacodjo ang address o saan po nakatira itong si Hital Makabayan. Baka susugurin eh. Kasi nga nakikita ko po doon sa vlog po ni Hital Makabayan the other day, nagmakaawa na ngayon. At saka talagang kitang-kita natin na stress na at talagang parang walang tulog Makabayan. Kasi nga itong si Hital, meron siyang request dito. Para daw tatahimik si Hital Makabayan, i-atras daw lahat ang kanyang kaso. Itatanong ko nito mga kabayan, okay lang ba sa atin na iatras po ang lahat ng kaso na nanihitad? Please comment down below. Pero para sa akin mga kabayan, para sa akin lang, ayaw na ayaw ko talaga kung sino man ang kaso dito kay Hital na iatras nila ang kanilang ikinaso dito kay Hital makabayan. Dapat managot talaga itong si Hital sa kanya mga ginagawang paninira, kabulastugan, at saka talagang pang-aabak po sa pagkatao sa mga public figures, lalong-lalo na doon po kay BBM at saka kay Efelisa, pati rin po kay Abel Bacodjo makabayan. Dapat talaga pag-ubayaran po itong kabulukan, itong kabulastugan ginagawa po ni Hital makabayan. Kaya pala, stress na ngayon si Hital. At saka nakita natin, ito po'y nagtatago na makabayan.
Di ba napag-alaman din po natin, I think how many days ago na meron pong messenger nagdala po ng summon ni Hitad pumunta doon sa kanyang address o doon sa kanyang unit mga kababayan. Pero ang problema kasi dito, according po sa messenger na wala dang tao na nakatira doon na isang nangalan na Claire Contreras mga kababayan. Kasi ito po itinanong doon sa kapitbahay or yung katabi po na unit ni Hitad mga kababayan. So ang nagbulgar dito, ang nagsiwala dito na meron palang messenger po na pumunta doon sa unit ni Hitad, isang ito pong kapitbahay niya mga kababayan at hindi po niya gusto itong si Hitad mga kababayan kasi nga parang mapagmataas at maraming tao doon na ayaw po kay Hitad mga kababayan. Siguro sa tingin ko lang dito baka nung time po na pumunta doon yung messenger mga kababayan sa bahay ni Hitad, nandun lang po sa loob itong si Hitad mga kababayan. Or baka siguro meron pong ibang tao na humarap doon sa messenger mga kababayan at sinabing walang taong nangangalan po na Claire Contreras ang nakatira doon mga kababayan. Baka yun kasi aking nakita mga kababayan. At saka ngayon, napag-alaman rin po natin na kumpirmado po na doon talaga nakatira itong si Hitad dahil po kay Bagoong Lipunan or kay Kaloy Roy mga kababayan. Di ba alam ho natin na nakasama po itong si Hitad, nakasama nga pala ni Kaloy Roy itong si Hitad, pumunta sila doon sa New York at saka pinuntahan rin po kung saan nakatira itong si Hitad mga kababayan. So yan po kinumpirma ni Kaloy Roy na doon talaga exact po na address kasi tinignan niya doon sa Google Map mga kababayan at nakita niya yung area at ito po talagang naalala po ni Kaloy Roy na doon talaga nakatira itong si Hitad mga kababayan. Nagtatago na itong si Hitad. Ito po ay good news para sa atin kasi nandun na po si Abel Bacodjos sa New York mga kababayan. Very exciting at talagang kaabang-abang po ang mga sunod na kabanata tungkol ito sa issue at kaso po ni Hitad mga kababayan. Ang sa pag-uusapan po natin, ito na pong ilang araw na ngayon na bangayan at talagang nagbatuhan po ng mga putik po itong si Senator Joel Villanueva versus dito kay Representative Elizalde Co mga kababayan. Grabe nga ang kalang bangayan kasi nga nag-umpisa ito. I think alam na ho natin lahat kasi nag-umpisa ito mga kababayan. Di ba ayaw na ayaw po ni Sir Joel itong PI o saka itong Chacha mga kababayan kasi nga according po sa mga senators na meron dang anomalya na nangyari po dito sa PI yung pagpirma po ng taong bayan tungkol ito sa People's Initiative. Di ba nakikita ho natin na grabe po bumira itong si Senator Joel. Ito pong si Representative Elizalde Co mga kababayan napuno na po. Ngayon, inungkat ngayon ni Elizalde Co yung mga issue noon ni Joel Villanueva tungkol sa 2016 po yung pork barrel mga kababayan. Di ba nasanggot po yung pangalan doon ni Senator Joel. So ito po ay inungkat. Ngayon mga kababayan, nakita ko kahapon talagang rumisbak po si Senator Joel at ito inilatag niya doon sa kanyang privilege speech ang mga kaso po kung saan merong sangkot dito yung kumpanya po ni Elizalde Co mga kababayan. And also, pag-uusapan rin po natin itong tungkol po sa 4Ps kasi may plano dito si BBM na kung saan maraming umalma mga kababayan. At siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan na may dala tayong pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Alipot na magsalba kababayan. Well, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Hard rin makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much to the returning viewers, mga supporters to Sir Ivan, mga sukid Sting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At siyempre mga kabayan, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa Sting Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before na pumunta nun sa mga mainit na mga issue mga kababayan at saka siyempre mga kamaritisan po ng mga ibang vlogger, well dito muna tayo sa good news. Dahil ngayong araw ay Valentine's mga kababayan, meron pong pakulo ang Kadiwa Store. So for more details, let's watch this. Praktikal pero romantic na pang Valentine's Day na regalo. Yan ang naisip ng ilan nating mga kababayan para sa araw ng mga puso bukas. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
muna sa bulaklak at tsokolating panregalo sa kanyang special someone si Jerome. Sa halip nga sa Dangwa o mall bumili ng regalo, sa Kadiwa store siya dumiretso. Alok kasi rito bouquet ng bulaklak na perfect pang chapsuy, pakbet at iba pang luto, basket ng prutas at itlog na may kasama pang rekado. Nagkakahalaga lamang ng 100 hanggang 700 pesos. Pag chocolate kasi, overrated na eh. Tsaka hindi siya malusog sa kalusugan eh. Kesa dito, di ba? Healthy na siya, pati yung family niya. Tsaka kung magiging kami man, magiging healthy yung relationship namin. Kung ikaw ang makatatanggap ng mga ganitong regalo, approve ba ito sa'yo? Mas okay yun, kasi pangkalahatan. Yung bulaklak, masira lang yun eh. Yun, makakain, mabubusog ka. Ngayong Valentine's Day, hinihikayat ang Department of Agriculture na tangkilikin ang mga gulay at itlog bilang praktikal at masustansyang panregalo. Kasi mahal ngayon ng bulaklak, di ba? So siguro mas matutuwa yung mga misis, mga girlfriend kung bibigyan na something practical. Ang laki ng cases ng stunting sa Bicol region, sa Visayas, sa Mindanao, especially sa farm areas. At malaki may tutulong ng itlog para maiwasan yung mga epekto sa malnutrition, sa stunting. Sabi ng Philippine Egg Board Association o PEBA, matumal ang demand ngayon ng itlog habang sobra-sobra naman ang supply. Mula hanggang 6 pesos and 50 centavos na farm gate price ng pinakamaliit na itlog, bumagsak na ito ngayon hanggang 4 pesos and 70 centavos kada piraso. Ang nangyayari po sa amin is extreme po ang nagiging different na presyo. Sobrang taas, ngayon naman po sobrang baba. Generally, below cost na po tayo, below production cost na po tayo. Yun po ang naging dahilan kung bakit nagbebenta na po o nagbabawas na po ng mga manok ang ating mga farmers. Sa Commonwealth Market, 50 pesos na ang nabawas sa kada tray ng itlog. Dati po yung price ng pinakamaliit na itlog ay 200 pesos. Ngayon po yung price ng pinakamaliit ngayon na itlog ay 150 na lang. Ibig sabihin magkano yung kada piraso? 5 piso na lang po ngayon. Malaki ang minura niya. Malaking bagay kasi siyempre nakakatipid tayo, naging pamasahin na yung sukli, gano'n. Panawagan ng grupo, tulungan ang mga local producer. Kung magse-celebrate po kayo, any events, kung dati yung leche plan ay tinitipid-tipid natin, ngayon po ang leche plan po pwede na pong kick-olukin. Kung bumaba ang presyo ng itlog, tumaas naman ang presyo ng kamatis. Dito nga sa Commonwealth Market, yung isang pakete ng kamatis na naglalaman ng 6 na piraso, 5 pesos lamang noon. Pero ngayon, 20 pesos na. Kamatis noon, 30-40 lang. Ngayon naman, 90 na. Bukonti nagtanim. Kaya tumaas ang presyo. Medyo mataas po yung kamatis po eh. Kaya yung sibuyas tsaka ito na lang, tsaka bawang, patis, yan, palasa na po yan. Paliwanag ng DA, malamig at maulan sa Southern Tagalog, kaya naging 7 ang dapat sanay 10 beses na cropping season. Pero tiniyak ng ahensya na mahahabol ang kinakailangang supply at babalik sa normal ang presyo ng kamatis. Okay, tungkol doon sa sa pakulo po ng Kadiwa Store Makabayan, na kung saan instead po na flowers po ibibigay natin sa ating mga sa ating girlfriend o doon po sa ating mahal sa buhay, siyempre dapat ganun Makabayan, para maging practical. Dapat bouquet na puno po ng vegetables. Dapat maging practical tayo, di ba? Kasi nga yung flowers ang mahal eh. Di ba ang pinakamababa po na presyo na bilhin natin na maganda po na flowers Makabayan, nasa 500 yata yan, 500 pataas o meron ngang 1,000 Makabayan, yung mga high-end talaga ng mga flowers. So, sa panahon natin ngayon, dapat maging practical ho tayo. Anyway, maintindihan mo yan sa ating partner at saka mas siguro mas maging grateful pa sila kasi nga inaalala natin ang ating health Makabayan. Di ba? Mas ganda nga yan. Para sa akin, okay ang Makabayan. Siguro kung nandun ako sa Pilipinas ngayon, gagawin ko yung style po ng Kadiwa Store na kung saan yung bouquet ko na instead na flower, dapat puno po ng vegetables. Pero siguro okay lang po na lagyan na po ng flower na maliit Makabayan. Yung hindi masyadong mahal. Di ba? Okay ba yun? Okay ba sa atin? So anyways, Makabayan, fura niyo po tayo. Kasi nga ito, napaka-controversial.
Kasi nga si PBM merong plano. Pero anyways, pinag-studihan pa niya mga kababayan. Kasi nga yung 4Ps, di ba meron sila itong ayuda mga kababayan, yung 4Ps, parang ito yung monthly nila dito na financial assistance. So dahil nga maraming nagrereklamo dito, marami kasing reklamo na tanggap po yung ating gobyerno kasi nga itong mga kababayan natin na nakatanggap po ng 4Ps na instant po ibilin la doon or doon sa mga kailangan talaga or yung bigas, hindi kasi mga kababayan. Marami pong nakarating kasi sa mga LGUs na mga reports na yung matanggap na 4Ps, iniinom lang mga kababayan or mag-inuman lang. Ang iba nga, pang pa-riban lang nila or magsusugal sila. Marami pong natanggap na report na ganyan itong LGUs. So itong report na to, nirelay nila doon sa national mga kababayan. So ngayon, ang plano po ng gobyerno natin at sa BBM, baka itong 4Ps na to na instead na pera pong ibigay doon, magiging bigas na mga kababayan. So for more details, let's watch this. Iminungkahi ng Department of Agriculture na imbes na pera, bigas na lang ang iabot na ayuda sa mga 4Ps beneficiary. Malabo raw maibaba ang presyo ng bigas bunsod ng mahal na pataba at banta ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture na tiyaking may sapat na supply ng pagkain ng Pilipinas. Kasunod ito ng isinagawang sectoral meeting sa Malacanang ngayong umaga sa harap ng inaasahang pagtindi ng epekto ng El Nino sa Pilipinas. Sa huling taya ng Pag-asa, nabawasan ang mga lugar na apektado ng El Nino sa bansa. Mula sa 50 areas noong Enero, 41 na lang ito ngayong buwan. 17 riyan ang nasa dry condition. 10 ang nasa dry spell o nasa 3 buwang bawas na ang ulan at 14 na areas ang nakararanas ng drought o yung 5 buwang mailap ang pag-ulan. Sa gitna nito, pagtitiyak ng DA. All our crops commodities, especially for rice and corn, pork and chicken, were a bit stable and there will be no problem in this coming months. So we don't need to worry. Just relax, sit back, and watch the show. Sabi pa ng DA, mula Enero hanggang ngayon ay umabot na sa 590,000 metric tons ng bigas ang na-import ng bansa. Mas malaki na ito sa kailangan nating import kada buwan na umaabot sa 330,000 metric tons. Sa kabila niyan, mukhang malabo pang mapababa ang presyo ng bigas dahil sa mahal ng mga pataba. It's better to have rice at 56 rather than no rice at 42. No, so we need to also rationalize our thinking that we cannot bring down the price because the input price, especially for fertilizers and seeds in the international market, is also going up to the ceiling. Kaya mungkahi ng DA, sa halip na pera, bigas na lang ang iabot na ayuda sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pag-aaralan pa raw ito ng Pangulo. Hindi lang naman bigas ang kailangan bantayan. Nanganganib din maapektuhan ang supply ng baboy at manok, bunsod ng problema sa avian flu at African swine fever. Kaya dapat, sabi ng Pangulo, meron tayong veterinary vaccines. Ang problema, walang manufacturer na nag-a-apply sa Pilipinas para mabigyan ng certificate. May 3 potential manufacturers daw na nakikita ang Food and Drug Administration para sa avian flu. Ang problema, hindi sila pwedeng manghikayat ng mga manufacturer para mag-apply sa Pilipinas. We have a zero contact policy. So we are regulators. So what we can do is to ask some regulators outside the country, the foreign FDAs, kung ano po yung mga status ng mga applications sa kanila. Sa panig naman ng DA, may nakausap na raw silang manufacturer ng veterinary vaccine sa Vietnam nang magkaroon ng state visit si PBBM doon kamakailan. Nagsabi na raw ito na interesado silang mag-apply ng certificate sa ating FDA. Pero hindi niya masabi kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin ang application. Okay, so mag-sorbet na makabayan. Okay lang ba sa atin? Doon po sa mga 4Ps beneficiaries na instead po pera ang ibibigay sila makabayan, bigas na.
Please comment down below kung agree ba tayo. At saka may napansin na po ako mga kabayan doon po sa Undersecretary ng DA na si Yusek Roger Navarro, kasi sinabi niya na medyo medyo gumanon yung tinga mga kabayan. Bakit, Sir Ivan? Di ba sinabi niya na dahil daw sufficient tayo ngayon sa supply ng bigas, pati po sa ibang mga bilihin o mga kailangan natin, sabi na sit back daw and relax at saka watch a movie. Pero sa akin, hindi kailangan yun sabihin mga kabayan. Bakit? Kasi nga, kahit sufficient tayo ngayon sa supply po na pagkain natin, well, alam nyo po sa bigas, kasi yung iba, import naman mga kabayan. Totoo lang, be realistic tayo, import po yung ibang bigas. So, dapat hindi natin sabihin dito na dahil tayo sufficient, relax na tayo kaagad. Hindi po magkaka-relax dito yung ating kababayan na iba po, yung mga lalong-lalo na, doon po sa mga tao po nagreklamo na mataas po yung bilihin dyan sa Pilipinas. Di ba marami pong nagre-reklamo mga kababayan, lalong-lalo na, mahal daw yung presyo ng bigas ngayon. Hindi naman kasi nila maintindihan. Di ba? Before kasi nila yan sasabihin po sa gobyerno, bakit hindi nila tingnan yung presyo po ng bigas sa ibang lugar o doon po sa ibang counter makabayan? Alam ba or hindi ba nila alam na yung presyo po ng bigas ay mas cheaper pa dyan sa Pilipinas makabayan versus dito sa ibang bansa? Yes, totoo yan. Kahit tanongin nyo po yung ibang mga kababayan nating OFWs, sasabihin talaga dito na mas cheaper pa dyan sa Pilipinas. Pero siyempre, hindi tayo nasanay po sa mahal po yung bigas mga kababayan. Kaya nagreklamo po ang ating mga kababayan na nandyan po sa Pilipinas. Hindi lang intindi mga kababayan. Kasi nga, maraming ang nagsasabi na dismayado na sila sa Marcos administration. Kasi nga, yung ibang mga, mga patayan, mga drogas, nagbalikan na mga kababayan. Bakit hindi daw yan sunog po ng Marcos administrations? Alam nyo po, alam po sa mga sasabi na ganyan, hindi kasi na alam na trinabaho yan ni PBM. Pero si PBM, at saka yung Marcos administration, hindi kasi ganun kabukal. Like for example, hindi po katulad doon po sa previous na administration na napakapugal po ni FPRD Makabayan. Yes, tinatrabaho yan ng kapulisan natin, tinatrabaho yan ng gobyerno natin, lalong-lalo na tinatrabaho yan ni PBM. Pero hindi po kasi madaldal si PBM Makabayan. Dapat i-balance sana. Dapat check and balance tayo. Kasi nga, in terms dito sa bilihin po, sa mga presyo ng bilihin natin, lapos na po sa bigas po, naapektuhan naman kasi ating magsasaka, kaya biglang sumirit po, biglang tumaas po yung presyo ng bigas natin. Kasi nga sa panahon po ng ibang from the previous administration, sa panahon po ni Panot, nung dumaan po si FPRD, kasi nga hindi nila naalagaan yung magsasaka makabayan. Totoo naman talaga, nung after po kay Marcos Sr. na umupo itong si Curicong, naupo po si Ramos, naupo po si GMA, hanggang dumating po si Panot, si Estrada, hanggang sa dito sa kay at Pangulong Duterte, hindi kasi naalagaan yung magsasaka, napabayaan makabayan. So ngayon po, kung titingnan niyo po yung yung balita, 'di ba? Nakita natin sa proyekto ngayon na nakafocus po si PBM sa mga magsasaka makabayan. Yan kasi ang first step para po matugunan natin yung issue ng mga bilihin natin sa mga agriculture, lalong na sa bigas makabayan. Dapat talaga nating bibigyan po ng ayuda, talagang susuportahan natin, full support po ang gobyerno sa magsasaka at bibigyan dito ng karampatang suporta makabayan. Kung napapansin niyo po sa mga balita, nakafocus ngayon si PBM sa magsasaka, 'di ba? Binigyan dito ng land titles, binigyan dito ng mga ayuda, mga cash assistance, ng mga suporta, kasi nga kailangan talaga nating suportahan po yung ating mga magsasaka makabayan. Yan po ang ginawa ni Apo Lakay noon. So yan po ay first step. Okay, sa ating makabayan dyan, nareklamo, dapat hintay-hintay naman tayo at saka dapat pasinsuso tayo. Okay, so jump na tayo sa ating next topic tungkol pa rin po kay PBM Makabayan na kung saan binisita po ni BBM at saka pinasalamatan po ni BBM yung mga sundalo na nagkapagwakbakan doon sa Maote Group Makabayan. Yung Maote Group, yun po ang responsableng grupo sa pambubumba doon sa MSU. At sila po ay na-neutralize po ng ating mga sundalo makabayan. Pero sad to say, unfortunately, marami po mga sugatan sa ating kababayan po ng mga sundalo. So sila po ay binisita ni PBM at pinsalamatan po ni PBM. So for more details, let's watch this. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sugatang sundalo na gumanap ng mahalagang papel sa isang operasyon laban sa Dawla Islamiyah. Hinaturang balita na yung Maote Group. Ito ay sa gitna ng kanyang pagbisita sa mga ito sa Army General Hospital sa Taguig City. Very good. First time. Yes, ma'am. After almost 2 years in office. Congratulations, Mr. President.
Oh. If this is just damage control, I'm still happy. No, it's happening. Finally, because this is our men in uniform deserve more than that. They at least deserve the acknowledgement of their commander-in-chief. Yeah. Finally. No? Yes. At may medalya pa. Sige nga, Frank, tingnan natin ang balita. Panorin po natin ang balitang ito. Personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes ang espesyal na tulong pinansyal sa 12 sundalo na nagtamo ng injuries sa pakikipaglaban sa militanteng Dawla Islamiyah Mauti Group. Ang naturang grupo ang sangkot sa pambobomba sa Mindanao State University, Marawi noong nakaraang buwan. Matagumpay na na-neutralize ng militar ang 9 na miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group, kabilang ang mga sospek sa pambobomba sa MSU Marawi. Ang 12 sundalo ay kasalukuyang nakakonfine sa Army General Hospital sa Fort Bonifacio, Taguig City. Nag-abot din si PBBM ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa bawat isa sa mga sundalo. Bukod sa pagbibigay ng suportang pinansyal, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang paggawad ng Gold Cross Medal, Military Merit Medal na may Bronze Spearhead Device, at Wounded Personnel Medal sa 4 na sundalong wounded in action. Kinilala ang 4 na sundalong ito na sina Philippine Army Staff Sergeant Johnny Batucan Jr., Private First Class o PFC Mark John Kulaway, PFC Vincent Salvani at PFC Jeremy Adatu. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga tropa ng pamalaan, kinilala ni Marcos ang kanilang kabayanihan, katapangan at hindi natitinag na dedikasyon para protektahan ang mamamayang Pilipino at ipagtanggol ang bayan laban sa mga elementong nagbabanta sa seguridad ng bansa. Samantala, tiniyak din ng Commander-in-Chief sa government troops ang patuloy na pagsisikap ng pamalaan na ipatupad ang mga programang magbibigay ng tulong sa battle casualties at itaguyod ang kapakanan ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at kanilang mga pamilya. Tiniyak din ng punong ehekutibo sa mga tropa ng gobyerno na ang kanyang tanggapan ay kumikilos na doon sa kahilingan ng Army General Hospital at ng Camp Evangelista Station Hospital para sa karagdagang kagamitan. Kasama ni Pangulong Marcos sa kanyang pagbisita sa mga sugatang sundalo, sina Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, pati sina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido. Ayun, maraming salamat din, nonetheless, for the Commander-in-Chief, the President, for giving time and giving award and recognition due to these brave heroes ng ating mga mamamayan na nagtatanggol ng kapayapaan at demokrasya ng bansang Pilipinas dyan sa bahagi po ng Central Mindanao. 4 na wounded soldiers and heroes natin ang binisita ni Pangulong Marcos doon sa Army General Hospital. At nonetheless, sabi nga natin, importante po yung ganong mga actions at mensahe that shall come from the Commander-in-Chief and the President na hindi po natin pababayaan ang ating pinakahaligi at sandigan ng pagtatanggol sa seguridad ng ating bansa at kapayapaan ng mamamayan at ng buong bayan natin, ang ating mga sundalo. In times na may ganitong mga nasusugatan, nagbubuwis ng buhay, napakahalaki po at napakahalaga ng presensya at boses ng ating Pangulo at Commander-in-Chief sa mga ganyang pagkakataon. At ito yung mga bayani natin na every day of their lives they give it to our country. No, talagang nag-aalay ng buhay na hindi sila humihingi ng palakpak kahit na kanino kasi nakatanggap nila kung ano yung role nila sa ating bansa at yun ay para depensahan at protektahan tayo at kung bakit tayo ay nakakatulog ng mahimbing gabi-gabi dahil may gising sa gabi at nakabantay sa atin at yan ay ating mga kasundaluhan. So tama lang. I'm thankful to the President for fulfilling his campaign promise of continuity because indeed, this is what the former President Rodrigo Roa Duterte taught us, that we have to appreciate and we have to acknowledge the sacrifices of our heroes. Yeah, so thank you. Even though it's really super belated, I'm still happy. At ma'am, ang news na yun pala, dalawang magkasunod yan, Brother Franco. Na unang na-neutralize, patay ang Siyam na mga Dawla Islamiyah Mauti Group, and then 2 at 3 patay kasama ang Amir. Amir is the commander of the entire unit of ISIS related, ISIS connected Dawla Islamiyah Mauti Group. Ibig sabihin siya ang pinakapinuno nila in that area
ng bansa ng Mindanao at na-neutralize itong si alias Engineer. Ang ganda ng sanang balita, makaabayan. Kaya lang, ang pangit pakinggan yung sinabi ni Dr. Badoy. Sabi niya kasi, sa wakas, after 2 years, finally, napansin na ni BBM yung mga kabayanihan po ng ating sundalo, makaabayan. Napansin ni BBM, bulag ba itong si Badoy, makaabayan? Hindi ba pinapahalaga ni BBM? Wala bang acknowledgement dito? Wala bang recognition? Yung kabayanihan po ng ating mga kababayan po ng mga sundalo ni BBM, makaabayan? Hindi ba yan napansin BBM? Hindi ba yan binisita ni BBM? Siguro hindi niya napanood po sa balita, makaabayan. Di ba? Palagi ho yung binibisita po ni BBM. Lagi po nakausap po yung mga generals ng AFP, ng PNP, yung mga men in uniforms. Pinapahalagan ho yan ni BBM. Lagi ho yung kinakausap po ni BBM. At talagang suportado ho yan ng Marcos administration ang mga men in uniforms. Pero sabihin dito ni Badoy na finally, after 2 years, napansin na daw ni BBM, makaabayan. Di ba? Hindi maganda pakinggan yun eh. So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic, makakabayan, isara muna natin si Sir Leonardo Manansala, Linda Lim, Emily Timaho, Erlinda Oyama, Emelita Navio, nandiyan po si Rosenda Aunso, Leonardo Esteliero, Eloisa Villanueva, Joyful Pinay, Myrna Mercedes, nandiyan po si Trexie Velia, Christopher Refugio, Ashen, Hearts Biyahe ni AJTV, Angelita Hulsanger, isara po natin si Maria Victoria Vasquez and Federico Guerrero from UK. Okay, so dito tayo makaabayan sa bangayan po ni Senator Joel Villanueva versus dito kay Representative Elizaldico. Kasi nga, sinabi ko na sa intro na kung saan nagbangayan sa makaabayan kasi nga, feeling dito kasi ni Elizaldico ay sumusobra na itong si Senator Joel makaabayan. Di ba sinabihan niya ito na hambog na makaabayan si Senator Joel kasi nga, di ba palagi lang binubuli po yung Kamara. So, siyempre ang Kamara, ayaw ho yan mapabuli makabayan, kaya rumisbak sila lagi dito po sa mga senators. Pero siyempre, si Senator Joel Villanueva, hindi ho yan magpapatalo makabayan, bumanat ho yan lagi araw-araw doon po sa Kamara. Hanggang sa dumating po ng time na dumating na po yung point na inungkat na po yung issue ni Senator Joel Villanueva tungkol po doon sa pork barrel makabayan. Pero may risbak rin po dito itong si Senator Joel. So for more details, let's watch this. Pinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmaly case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado
ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongres. Mga mamabatas natin makabayan, naglabasan ng baho. Well, wala tayong papanigan sa kanila. Maganda nga yan eh. Dapat mabangayan sila, maglabasan sila ng baho makabayan para malaman natin yung mga kabulustugan nila. So ngayon, si Elizalde ko makabayan, naglabas po ng statement. At saka meron siyang ipinakita ito na document na ito daw si Senator Joel Villanueva na fake news na makabayan. At saka ang ombudsman po ang nagsasabi niyan. So ayon ito sa balita, ombudsman na fake news si Senator Joel Villanueva. So according to sa balita makabayan, babasahin na po natin. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng kopya ng certification na may pitsang Pebrero 14, 2024 na nagsasabi na walang nakabinbin na kaso si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa naturang tanggapan. This certifies that our records show that as of February 9, 2023, Elizalde Salcido Co. 3rd, 4th, Bonifacio, Taguig City has no pending criminal and administrative case with the Office of the Ombudsman. Yan sabi sa balita makabayan. So dito nga ipinakita po yung certification or clearance galing po sa Ombudsman. Sabi ito sa balita, inilabas ng Office of the Ombudsman ang kopya ng clearance upang pabulaanan ang aligasyon ni Senator Joel Villanueva na sangkot ang SunWest Corporation na umano'y pag-aari ni Ko sa Pharmaly Scandal at maanomalyang pagbili ng pinaglumaang laptop para sa Department of Education. So yan ngayon ang banat po ni Elizalde ko makabayan. So okay nga yan, para sa akin okay talaga yan na magbangayan sila para malalaman natin ang kanilang mga baho makabayan. O di ba? So dapat tayo na dapat wala tayong kakapihan sa kanilang dalawa para malaman natin ang kanilang mga history makabayan na mga kabulastugan. Okay, so job sa ating next topic. Dito na ipapakita ko sa inyo yung interview ni Banat Boy Mandirigma makabayan doon po kay Trillanes. Kasi dito po sa kanyang interview, napag-usapan kasi nila si PBM versus po kay FPRD makabayan. Yung ginawa po ni FPRD na pang-akusa na adik daw ating presidente at saka pinagmumura niya yung ating presidente at saka yun pong sinabi po ni Basti Duterte makabayan na pagre-resignin daw itong si PBM. Ang ganda po ng sagot po ni Trillanes makabayan. So for more details, let's watch this. Yung panawagan ni PBBM na unity before nung campaign and he's still trying to pursue yung ideolohiya na yan. Para sa iyo ba, ano yung ideal unity na ano? Kasi
parang yan din naman talaga na pinangahawakan ni PBBM. Kahit, although ako, avid fan ako ng Uniteam dati, pero right now, for me, Unity wala na. No? Pero sa'yo, ano yung ideal na Unity? Na yung mga dilawan, pulawan, or... Well, yung yung ginagawa niya ang pagre-reach out sa iba't ibang sektor, parang walang masamang tinapay sa kanya. No? And that's very surprising dito sa Philippine politics. Normally, may vendetta, di ba? Yung vindictiveness. Pero nakita yan, na-appreciate rin niya kasi nung panahon ni Pinoy, kasi magkasama kami, no? Magkapartido kami sa nationalista ni President Marcos, then Senator Marcos. Nakita niya na si Pinoy noon, hindi siya pinag-iinitan, kahit na malalim yung alitan ng kanilang pamilya, hindi siya binalikan. Sinet aside, parang ganito, kailangan din yung yung role niya nung panahon noon, yung sa BARM, synchronization ng elections, kailangan yung role. Nagkaroon ng panahon na nagsama-sama, nagtulungan, no? So nakita rin niya 'yon, no? At ngayon, ganun din sa kanya. Hindi ko doon kayo sa grupo ng Lenny o Pink, kayo. Walang hindi binenggahan, In fact, si Senator De Lima pinalabas eh. Oo nga. Hindi namin inaasahan 'yon, no? At kaya nakita natin yan yung tunay na unity, yung walang walang ini-alienate na sektor. Ako naniniwala din naman ako sa unity, yung implementation niya ngayon, lalo na yung ako lagi ako naniniwala, no? Kasi maraming nabubuisit, lalo na yung nabudol daw sila kasi ipinasok na yung mga dilawan, si Recto daw ipinasok. Para sa akin, kung gusto mo talaga ng dream team, not all the time, yung kahit yung nag-champion or yung nanalo na, di ba, yung sa NBA, di ba? Ang pinapadala na ng dream team, hindi kung sino yung nanalo sa buong liga, kundi selection ng pinakamagagaling na sentro, pinakamagaling na forward. Yun yung sa akin, ganun din naman yung ako natakot ako sa mga Duterte, no? And I really want people to realize na kung gaano ka, alam mo yung parang pamilya na kayang yung, di ba yung parang may mga goons, may pero sila lang yata yung political family na binangga yung presidente na pinagminura, sinabihan na nagda-drugs. Yung nakakatakot ba? Yung parang kaya nilang gawin lahat no? Ikaw ba hindi ka natatakot kasi ang dami mong expose? Alam niyo kasi nung panahon na yon, kailangan kong maging matapang para yung mga kababayan natin ma-realize sila na hindi sila dapat matakot, no, dito sa presidente. But of course, ganun pa rin ang nangyari, no? Even yung mga kasama ko sa Senado, sa Kongreso, lahat maraming natakot, no? Kaya nga ito nakita nyo nung January na pinagmumura nila si President Marcos, pinagre-resign. Pumasok sa utak nila na na sila pa rin yung nakapwesto. At nakita nyo naman, marami pa rin takot sa kanila kasi iniisip nila baka maging presidente si Sara sa 2028, na babalikan sila. Pero hindi. Dapat, di ba, ito na yung pagkakataon na panagutin sila dun sa mga kasalanan nila. No? Itong si Sara, meron siyang yung confidential funds. Meron pa nung mayor siya sa Davao, Oo. O yung peace and order funds, daang-daang milyon yan, no? Si Pulong Duterte, 51 billion in 3 years, ano? Talagang ito maliwanag ito ng mga ghost projects yan. Tapos itong si Duterte, bukod sa EJK, grabe yung corruption. Diba, nakita niyo yung Farmally, ito pati yung vaccines, pinagkakitaan nung panahon ng pandemic. Biruin mo, tinubuan nila. Kala ko pinamimigay lang yun, Sen. Kala ko bigay ng China. Bakit ngayon, yun ang dinadahilan nila, kaya lumubo yung utang natin, dinoble lahat ng utang ng mga presidente? Oo.
yun, tawag nito, tinubuan nila ng 2,000 yan. Kada isang vial, 50 million vials ang binili ng Pilipinas. Times 2,000. 100 billion pesos ang kinita ng grupo nila Duterte dyan. No? Biruin mo, pandemic, pagkakakitaan nyo yung ano. Kaya pinigil nila yung pagpasok ng Pfizer tsaka Moderna. Uy, Sen, disclaimer ha, Senator ha, ikaw lang yan ha. Hindi ako sumasang-ayon sa mga sinasabi mo, mamaya. Hindi naman nila ako makakasuhan. Hindi, totoo yan. Hindi nila ako makakasuhan ng libel dahil alam nila totoo yan. No? Kasi pagka kinasuhan mo ng libel, pwede ko ngayon ipe-present ito yung mga COA records kung paano nila. Maliwanag yan. No? Kaya nga, sabi ko nga since pumapatay sila, andali na kayang-kaya ng sikmura nila, ng konsensya nilang magnakaw ng bilyon-bilyon. Sen, yung ano na lang sa amin sa mababang pananaw or mas mababang perspektibo, yun na lang yung anak mo, kung tatay ka, yung anak mo umakyat doon sa stage, tapos pinagmumura yung Pangulo, ikaw ba, kung ako yun, aawa, ba't anong ginagawa mo? Pero hindi sinundan ng kapatid, umakyat din yung tatay, yun, para sa'yo, anong tingin mo doon? Ano ba yung freedom of speech? Hindi na. Nag-attempt sila na na painitin yung ulo ng mga sundalo, pulis. Kasi akala nila bago sila lumabas dyan, na monitor namin, nagpapasingaw sila nung sinasabing polvoron video. Alam niyo yan, di ba? Oo, ganun. Pinakalat yan sa military, sa itong commander-in-chief nyo, ganyan. Akala nila kasi, kakagat, para paglabas ni Duterte, sasama sila. Hindi dati, di ba? Hindi nag-click, hindi kinagat. Kaya ito na naman ngayon. Biruin mo after mong sabihin yung mga yon. Bigla ka ngayon nangangalampag, naghahanap ka ng koneksyon para wag ka buweltahan, di ba? Sen, anong tingin mo dun sa idea na sigaw siya ng sigaw ng I hate drugs, pero nung mayor pa lang pala, alam niya na daw na nasa listahan ng PIDEA drug list si PBBM. Anong masasabi mo dyan? I hate drugs daw Sabi ko nga kanina, si Duterte ganyan. Napaka-natural sa kanya magsinungaling para lang suportahan ang agenda niya. Di ba? Ako, sinabi niya, binenta ko yung Scarborough. Si De Lima, sabi niya, drug queen yan. Ngayon, nung hindi nag-click yung polvoron video niya, ngayon sinabi niya, nakita ko si pangalan ni BBM sa drug list. Gagawa siya ng kasinungalingan para lang maloko niya yung mga tao. Pero lahat yan hindi totoo yan, no? Kasi unang-una, bakit ka naman mayor ka lang? Bakit ka papasilipin ng drug list? Sino ba 'yon? Senator, pwede rin pasilipin ng PIDEA, sir? Sen? Hindi rin. Wala. Tsaka ganito lumami na yung PIDEA, nawala yan. Oo nga Ngayon, ito yan. Nung panahon niya, ang sinabi, mga drug lords na numero 1, si Peter Lim tsaka si Michael Yang. Anong ginawa niya kay Peter Lim? Si Peter Lim, pinapunta pa sa Malacanang, di ba? Oo. Tapos, kinasuhan, inabsuelto, tapos pinaalis. Wala na. Wala na. Etong si Michael Yang, believe ka rito, sinabi na nung PNP Drug Enforcement Group na ito si Michael Yang ay isang drug lord. Ginawa pa niyang advisor, economic advisor. Diyan ka naman mabibili. Protektado yung drug lord. Kasi yung pala, sabi nila Scanias, kapartner pala ni Duterte nung nasa Davao sila. Nako! Yeah. Partner. Pero galing niya kasi, magaling siya manloko, no? I'll give him credit na parang totoo pag sinabi niyang
Ito, no, mag-cite pa ako ng example. Nung inimbestigahan sa Senado noon yung rice smuggling, itong si David Bangayan noon, no? Siya yung doon. Pero ang port of operations ni Bangayan was Davao. Oh. So pinatawag ngayon ito, sinasabi nila itong si Duterte ang hari ng Davao, wala nangyayari dyan na illegal na hindi nito alam. So pinatawag siya. Alam mo, drama niya ni Duterte, pag opening statement niya, sinabi niya, ikaw, Mr. Bangayan, pagka natungtong ka sa Davao, pupugutan kita ng ulo. Ganun na drama. E di ngayon, yung mga senador na nasa hearing, na-impress na talagang pag sinabi niya yun, parang naman hindi mo siya pagdududahan, di ba? Oo, pupugutan. Oo, pupugutan daw Pero si David Bangayan hanggang ngayon nag-ooperate sa Davao. Barkada niya. Tropa pala. Tropa pala. Kaya pala, hindi pwede sila magbiruan ng ganun. Ikaw, pupugutan kita ng ulo. Baka ganun naman yung dating nun, Sen. Parang biruan ng... Pero pagka nakita mo kasi siya, talagang parang realistic. Okay, so again, thank you so much nga pala kay Banat Boy Mandirigma, mga kabayan. So kung gusto nyo po na panoorin yung full interview ni Trillanes doon kay Banat Boy, available po sa kanyang channel, mga kabayan. So pwede nyo pong bisitahin. Okay? So anyways, yan po ating manangkalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, nagpapasalamat po ako sa pagkakaloob mo po sa akin ng panibagong araw. Habang naghahanda akong magsimula muli, naway ganap akong mapuno ng iyong biyaya at pag-ibig. Mangyaring tulungan mo po akong mamuhay sa paraang nagdudulot ng karangalan sa iyo. Pagpalain mo po sana ang aking pamilya, mga kaibigan, at lahat ng makakasalamuha ko ngayong araw. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang